Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang po natin itong umaalingaw-ngaw na pagpapa-impeach daw di umano kay BP Sara. Dito sinasabi nila na niluluto na raw yung impeachment complaint. Pero meron naman nagsasabing hindi naman daw totoo dahil parang wala naman daw dahilan para ipa-impeach si BP Sara. Pero gaya nga sinabi ni Banat Bay, pwede itong part ng mga plano dahil nga malaking threat si BP Sara sa susunod na presidential election. Gawa ng, alam naman natin na kung gaano kalakas ang pwersa ni BP Sara. So, hindi umubra yung confidential funds, yung pagsira sa kanya tungkol sa confidential funds. Ngayon, na pinaka sumunod na siguro desperate move nila ay yung impeachment. So, bago natin simulan tong topic na to, medyo maglalambing lang po ako ng konti sa inyo. Baka pwede naman po pakipindot yung subscribe button at yung like, palike ng mga video kasi wala naman pong bayad dyan. Baka pwede naman makalambing sa inyo. So, ito na natin tong topic na to na impeachment complaint kay BP Sara niluluto na daw. Intriga lang! Ganito inilarawan ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo ang balibalitang impeachment o pagpapatalsik ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Nakausap na raw mismo ni Tulfo ang party leaders hanggang kay House Speaker Martin Romualdez. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Wala eh. Hindi yan natakel, walang pinag-usapan. At saka baka iniintriga lang ang VP, iniintriga din ang House na kung sino man yan. Of Congress. Sa panayam ng programang Storycon ng One News kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibinunyag niyang may naririnig siyang nag-uusap na patatalsikin ang pangalawang Pangulo. Alam mo, ngayon, todo deny sila. Pasensya na sa camera, todo deny kayo dito sa sinasabi nitong pinagtanggol nyo. Di ba? Pinagtanggol nyo itong aling to eh. No less than ang anak ng ating Pangulo, pinagtanggol ho ito. Tapos ngayon, itong babae na ito, minamarites kayo. Ganyan yung diskarte nilang itong mga makakaliwang to na hindi talaga dapat to pagkatiwalaan. Tulad yan, biro mo, pinagtanggol to ng anak ng Pangulo ng Pangulo ng Pilipinas na congressman. So, pinagtanggol nila to. Tapos ngayon, ito rin yung nalalaglag sa kanila. 'Di ba? Sabi nga ni Kong Erwin Tulfo, wala naman daw. Pero sabihin natin ganito, sabihin natin wala talaga, wala. Pero siyempre itong si Franz Castro, parang nangaasar na lang. Na parang nasa kanya ngayon yung nasa kanya yung momentum na mang-asar kasi parang sabihin niya lang na parang pakakabahin niya lang ng konti si BP Sara, sabihin, hindi, may naririnig ako. Kahit naman wala. Kasi nga, dahil nga may issue, parang sasakyan na lang nila yung issue para makapang-asar lang. Alam naman nilang dito kung talagang wala. Ano lang to considerin lang kunyari na wala talaga. Ito ay nangaasar lang para pakabahin lang si BP Sara. O, pambihira oh. So alam nyo na. Alam nyo na kung sino talaga pampagulo dyan. Kasi ngayon, dinideny nyo na there is an impeachment plan kay BP Sara. Kasi alam mo, di ba sinabi ko na sa inyo ito noong una pa lang. Bago pa nagsalita ho ito bago pa ho nagsalita ito, sinabi ko na sa inyo that there is a plan brewing na for impeachment kay BP Sara. Bakit? Kasi until na nandyan siya, there would be threat against the president. I'm not saying na galing kay Pangulo yung yung impeachment. Hindi, I don't think so. I think it's more on do sa mga bata niya sa baba na gustong sumipsip, gustong lumakas at manatili sa kapangyarihan
etong mga supposedly susunod. Oh, ay, di ba? Sinabi na ho natin yan eh. Tapos, biglang nagsalita ho ito. Kasi sasabihin ninyo, marites lang yan, fake news. So yun nga, nakikimarites lang. Alam niyo yun, siyempre, di ba, pag chismis lang eh. Diyan minsan marami na asal sa chismis dahil gawa nga ng nababahirang kahit pa paano yung katotohanan. Kasi parang lumalabas dito parang white lies lang na ang ginagawa nito mga to. So, kahit sabihin mo wala, dahil may nagsalita na meron, hindi mamamatay yung issue ng impeachment. 'Di ba? Kahit sabihin na magsalita na diyan maraming kongresista sabihin, walang impeachment. Pero as long as may isa na nagsasabing meron, hindi mamamatay yung issue na yan. Maniwala kayo. O, kasi kayo, tanggol kayo ng tanggol dito sa nakakadinig na to. Ano kayo napapakinggan ito? May damonyo kayang bumubulong dito? Oh, may mga maritesan, mga chismis Ayun, dito okay. na baka merong mag-file ng inaantay na lang yung complaint. I don't know where Kong Castro Biro mo inaantay lang daw na may mag-file, pero hindi pa naman alam kung ano yung ipapile. Oh. Ibig sabihin talagang wala. Ano lang to, nanguurat lang talaga. Tingnan mo, babarayin dito ni Erwin Tulfo. got it, kaya medyo nagulat din yung leadership kanina kung saan nanggaling yon. Fake news naman ang tawag ni House Majority Leader Manix Dalipe sa lumutang na issue. Mahigpit daw ang paghahain ng impeachment complaint at kailangan ng ebidensyang nakaayon sa konstitusyon. Pagtitiyak ng Kamara kung sakaling may mag-file ng impeachment laban kay VP Sara, bubusisiin itong maigi. Kung nandoon ba yung mga ingredients na violation of the Constitution, treason. Tama naman yung sinasabi nito ni Congressman Erwin Tulfo. Tama naman. Wala namang, as of now, wala. There is no, parang masasabi natin, pwedeng gamitin to impeach VP Sara. Pero ang problema ko ito yung ang kwentong out of nothing nagawa ng kwento tulad nung sa confidential funds. Di ba? Una-una, wala namang issue talaga doon sa confidential funds na yun. Bakit? Una-una, the confidential funds na tinransfer sa kanya, galing naman sa opisina ng presidente yon. So somehow, may basbas ng presidente yon. Pero parang bakit biglang naging issue? Ibig sabihin, there is no anything wrong do sa part na yon, pero ba't nagkaroon ng issue? Because may mga sumalsal ng balita. Etong paghingi niya ng confidential fund na bago. Wala naman nung problema supposedly niya nung una. Hanggang eventually, siguro napikon si Tambaluslos, nagkaroon ng issue. So ganito rin ang tingin ko pagdating sa impeachment. Ngayon, wala pa. Pero pagka talagang medyo uminit, baka maimbentuhan na naman ako ano-ano yan si VP Sara Duterte. Naku. Diba nga may kasabihan, kung gusto may paraan. Diba? So, pwede naman magtanim ng mga ebidensya, ng mga complaint. Sabi nga ni Franz Castro, meron na mag-i-sponsor inaantay na lang yung magko-complain. So, pwedeng sila yung mag-sponsor, maghahanap na lang sila ng complainant. So, madali na kumuha ng complainant Diba? Biruin nyo nga, si Matubato, naaalala nyo yun? Nahukay. Pag gusto, kaya. Wag kayong ganyan. Yung loss of public trust, kung may mga ganon. Pero kung wala namang ganon, then we will just, then Congress will just throw it away, will not entertain it. Nag-ugat ang ideya ng pagpapatalsik sa bise kasunod ng paglipat ng 125 million pesos na pondo mula sa Office of the President papuntang Office of the Vice President noong 2022 para magkaroon ng confidential. Kita nyo na? Yun ang ugat nun Yung paglipat ng mula sa OP to Vice President sa opisina ng OVP, di ba? Yun yung ugat talaga ng issue dyan. Uy, sandali. Galing ho sa Office of the President dyan.
Bakit bigla naging issue ngayon? Oh. Don't tell me, kasangkot ang Office of the President dito. Yan yung nakakapagtaka. Bakit hindi nila questionin ang Office of the President na bakit niya tinransfer yung kanyang funds papunta sa OBP? Di ba? Kung talagang gusto nilang busisiin yan, yun ang una nilang tanungin dapat. Pero bakit iniwasan ang Pangulong Marcos? At ang pinuntirya kagad is si VP Sara. Diba? Medyo magtataka ka ng dyan, ng medyo malaki-laking pagtataka. Diba parang ingat na ingat silang tanungin ng presidente, antimano sa vice. Galing naman pala sa presidente yung pondo. Hindi maganda yung ginagawa ninyo. Tahimik pa naman ni Pangulong Marcos, tapos diretso lang kayo. Funds ang OVP. Ang perang yan nagastos sa loob lang ng 11 araw. Nauna nang may naghain ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng paglipat ng pondo. Ang kaalyado ni VP Sara na si Attorney Harry Roque agad ding dumipensa. Yun ang kanilang magiging basehan. Di kailangan impeach din rin at bigay. Hindi lang yung tumakdam. Nako, imposible yan. That is impossible. So, pero alam niyo naman yung mga makaliwang yan, kahit ano para papapansin, no? Ay, ang tingin ko naman po, walang mangyayari dyan. Nako, medyo baka magkakamali ka dyan, Roque, dahil yung sinasabi mo wala mangyayari. Actually, hindi natin maisip talaga eh. Totoo, alam nyo, wala nakaisip nito na eventually matitibag ang unit team, di ba? Akala natin matibay yun, pero ngayon kitang-kita na natin ang paghihiwalay ng unit team. Tuloy din ang pagtatanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anak na si VP Sara. Liit niya, politika ang dahilan ng lahat ng issue. Halata raw na pumoporma na ang pinsan ni Pangulong Marcos na si Speaker Romualdez para sa 2028 presidential elections. Nagpo-posturing ito. They want continuity. Nako po, patay tayo dyan. Marcos to the Romualdez as Nako? president. Ito nga si Speaker. Nako, Posturing. Kung ang dating Pangulo ang tatanungin, ayaw na niyang tumakbong presidente. nako, ayun na, posturing. Continuity, di ba? Actually, simula pa lang nung panunungkulan ni Pangulong Duterte, sinabi ko na sa inyo yan. Ang plano was Marcos, Romualdez, kasi hindi pa pwede yung anak. Diba? Dahil masyado pang bata. Tapos eventually, supposedly si Amy, tapos yung anak. Para tuloy-tuloy ang Marcos reign. Lupit, ano? So, ayan nga. So, ngayon parang nagtatanim na. Kitang-kita nyo naman sa pinagagawa ni Speaker Romualdez, di ba? Laging nandun ang kanyang mga poster kapag may event ang DSWD. So, ang tinatarget nito ngayon ay yung mga mahihirap na, alam nyo, mas naniniwala dun sa mga nagbibigay na akala pera nila yung pinamimigay. Siyempre, di ba, may perception talaga mga mahihirap na ito mabait to, ito okay to kasi namimigay ng ayuda. Pero hindi nila naiisip na ito ay umiepal lang. Maraming tayong kababayan ganyan. Kaya nga, di ba, kailan pa ba ang eleksyon? 2028. So ngayon parang nagtatanim na. Pagdating ng 2027, filing ng candidacy, aanihin na nila yung mga tinanim nila. Kung kayo ipayag sa ganyan, di tanggalin na ho natin ang mga Duterte. Naku po. Pero ako, ito, ano ang sinabi ni Pangulong Duterte? Mensahe niya kay kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya, huwag ka na lang tumakbo. Tinan niyo, ha? Si VP Sara. Pasalamat na kami sa Diyos, Pastor.
na binigyan si Inday ng Vice Presidency. Ako kay Inday, do not, huwag ka na mag-ambisyon, Inday. Anak kita. Ibigay mo na yung bayan sa kanila. And let us see what will happen to this country. Nako po, patay tayo dyan. Sama naman nun, sabi. Mr. President, huwag nyo naman kaming pabayaan. Alam ko namang hindi nyo kayang tiisin ng mga Pilipino. Sabi niya, oh, wag na. Wag ka na tumakbo. Bayaan mo na ang bansang Pilipinas. Alam niyo yung out of frustration dito ni Pangulong Duterte para bitawan yung ganong salita? Grabe yun. Kasi nahihirapan din siya kasi yung anak nga niya binubugbog ng todo sa pamumulitika. Siyempre bilang magulang, bilang tatay, hindi niya matiis. 'Di ba? Kaya nga nung umpisa pa lang nung tumakbo sa pinaka-busy presidente, 'di ba? Sinabi niya na wag na kasi talagang bababuhin ka diyan. Nangyayari talaga yung mga sinabi niya. Gusto ko tuloy sabihin, ikaw kasi Madam BP. Hindi, alam mo, minsan tuloy na natetempt akong sabihin to. Pero ayoko na talagang sabihin. Pero pwede. Sabihin mo na, Banat Bay, nang magkaalamanan na. At saka malay mo, marinig to ni BP Sara, makinig siya sa mga pwede mong ipayo. Ko ba sabihin? Natetempt talaga ako sabihin to. Pero sabihin ko na nga. Sabihin mo na. Natetempt tuloy ako sabihin na kasi ikaw ba ng BP Sara Duterte? Kung hindi ka sana nagpabudol, yun talaga gusto kong sabihin. Sa totoo lang, kung hindi ka sana nagpabutol dyan sa unit team, ngayon, hirap na hirap tayo ngayon sa ganitong sitwasyon. Bakit? Wala na.